Makakausap po muna natin ang nagsisilbing accredited counsel for the families of victims ng extrajudicial killings na nangyari noong kasagsagan po ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Attorney Nery Colmenares kasama ho natin ngayong umaga, mga kabombo. Magandang araw po at welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Attorney Nery, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Hi, good morning, Bombo Genesis at Bombo Everett sa lahat po ng listeners at viewers ninyo. Thank you so much for joining us. Tayo po'y live sa ating 32 stations nationwide, Attorney. After ho noong, mga 2 linggo na, mula ho noong nagkaroon po ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa International Criminal Court, of which personal po ninyong nasaksihan. Ano po yung mga in-expect ho natin mangyayari ngayon after ho nung hearing na yon, Attorney? Well, Genesis, natapos na yung hearing ng confirmation of charges. So yung una nating ini-expect ay ang desisyon ng pre-trial chamber kung i-confirm o hindi i-confirm yung charges. No? Kasi unlike dito sa atin na pag may desisyon na ang piskal na kasuhan ka, pwede na siya magsampa sa korte kaagad ng information. Doon sa ICC, meron pa silang due process na kumbaga rights doon sa akusado na dadaan muna sa confirmation of charges. So kung ma-confirm ang charges, then didiretso sa trial. Kung hindi i-confirm at sabihin ng pre-trial chamber na kulang pa yung ebidensya, dagdagan nyo kung gusto, kung meron kayong ebidensya, then of course, ang mangyari, utusan ng prosecutor na kapos ang ebidensya mo. So kung wala ka ng ebidensya, di hindi ma-confirm, pero kung may ebidensya ka pa, i-submit mo. So these are the possible results ng confirmation of charges. So, ang decision niyan is 60 days. So, on or before April 26, may decision na ang pre-trial chamber whether or not to confirm the charges at magkaroon na ng trial doon sa kaso ni President Duterte. Opo. Of course, yung second issue, yung sa release niya, nag-decision the other day, ang appeals chamber na hindi nagbago ang circumstances, medically fit naman siya to attend trial. So, hindi ginrant yung kumbaga release niya, interim release niya sa detention sa ICC. Pero with the gravity of the evidence na ipresenta po ng prosecution, attorney, are you expecting na mako-confirm nga po itong mga charges? Halimbawa, yung mga naging mga messages, mga public speeches ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, including yung mga testamento nitong ilang mga nakuha pong mga witnesses ng prosecution, attorney. Yes, malakas ang ebidensya ng prosecution dito. In fact, as expected, kaya ina-avoid ni President Duterte ang trial at marami na siyang motions, akadaming motions yung pang-delay niya ng trial, ay dahil wala siyang ebidensya masasubmit sa trial na magpapatunay na wala siyang kinalaman sa drug war. Napakahirap. Kahit sinong abogado niya, mahirapan talaga mag-present ng ebidensya sa trial na wala siyang kinalaman sa drug war. So ang ginawa na lang ng depensa doon sa hearing ay inaatake na lang ang ebidensya ng prosecution, pero kinapos pa rin sila. Ang isa nilang pinagbabatayan sabi nila walang order si President Duterte, walang common plan para magpumatay ng mga adik. Opo. Gawa-gawa lang daw yan ng rogue cops, yung mga pulis na hindi sumunod sa batas. So, mahina yun kasi una, sabihin talaga ng korte dyan, in-expect namin, hindi pwedeng nangyari yon dahil gawa-gawa ng ilang mga pulis. May pattern, may utos, may cover-up, may reward system, na hindi pwedeng sabihin na hindi galing yun sa taas. Pangalawa, syempre, parang nilaglag ni President Duterte ang mga kapulisan niya matapos niyang sabihin na ako bahala sa inyo, magpapakulong ako para sa inyo. Ngayon, nalagay siya sa alanganin, ang bigla niya na lang depensa. Hindi ako nag-utos noon, gawa-gawa lang yan ng mga pulis. Na I doubt kung maniwala ang ICC doon at hindi imposible na libo-libong pulis ay nagdedesisyon isang araw na pumatay ng adik na on their own at hindi sila inutusan mula sa taas. So yeah, malakas ang ebidensya ng prosecution. But I could remember si Attorney Kaufman questioning yung credibility ng ilang mga testigo. May na-mention siya doon na mga self-confessed murderer, hindi nga pinangalanan pero well, ito yung mga naging pahayag po niya lately, Attorney.
Well, actually, yun nga ang malakas na ebidensya yung galing mismo sa loob. Oo, opo. Na yung sila mismo ang inutusan at sila ang pumatay. Mas malakas ngayon kaysa sa may isang witness na nagsasabing, hindi ako involved dyan pero alam ko ang nangyari. Medyo sa akin nga, mas malakas yung involved ako dyan, isa ako sa inutusang pumatay, nagsisi na ako. So ngayon, magte-testify ako laban doon sa nagutos sa amin. Hindi ko nakita na depensa yan eh. In fact, ang whistleblower, kung baga, mas malakas yun na ebidensya kaysa sa other witnesses eh. So yeah, I guess ginamit lang yan ni Attorney Kaufman, but mahina yan. Kahit sa korte dito sa Pilipinas, pag ang witness ay kasama doon, state witness kung baga, kasama doon sa sa krimen, mas malakas yun. Okay. Hindi pwedeng sabihin dahil dating criminal yan o criminal yan, hindi mo pagkatiwalaan. Kasi yan naman ang nature ng whistleblower or state witness. Okay. Bombo, your questions kay Attorney Colmenares. Alright. Attorney, ilang beses na rin pong nabanggit yung mga co-perpetrator doon sa confirmation of charges hearing laban po sa dating Pangulo. Ano po yung impormasyon sa kanila? May posibilidad po ba na ilalabas yung warrant laban po sa kanila soon? Well, hindi natin alam ever kung kailan malalabas. Unlike, alam mo naman dito sa Pilipinas, ang korte doon sa ICC napaka-stricto sa confidentiality. So we don't know kung nag-request na ang prosecutor ng warrant, no? Well, kung pagbabatayan mo na si Senator Bato ay hindi na uma-attend sa Senate hearings, posible may A1 information siya na may warrant na nga siguro. Pero sa akin, kung may warrant man na ma-issue, siguro hintayin niyang confirmation of charges. So kung ma-confirm ang charges, mas lalong lalaki ang posibilidad na magkakaroon ng warrant sa mga co-perpetrators. Niname na ng ICC ang 8 na co-perpetrators ni President Duterte. Pero actually may pang-siyam doon. Yung siyam nakalagay doon, other top high-ranking PNP officials and government officials. No? So ibig sabihin niyan, may iba pa na mga regional commander ng PNP kasi na-name na yung national, yung sunod na malamang ni-name ng ICC ay mga regional na. Pababa na yan. Kasi nabanggit na ng prosecutor as early as 2018 na ang inimbestigahan nila national, regional, provincial at city police units sa buong Pilipinas. So that's the possibility na ma-announce ng ICC and of course, other top-ranking government officials, ibig sabihin mga sibilyan, mga hindi police, ibig ko sabihin, na mga nagkakotsaba doon sa malawakang pagpatay. So, yeah, there is that possibility na may mga subordinates na madagdag na maname pa at doon naman sa mga naname, may posibilidad din na magkakaroon na rin ng warrant of arrest para sa kanila. Alright. Attorney, while ongoing nga po itong pagdinig po sa confirmation of charges laban po sa dating Pangulo, lumitaw din po yung issue tungkol sa 18 po na dating sundalo na umano po sinuhulan daw po yung International Criminal Court judges. Sa tingin po ba, pero tinanggi naman na po ito noon ng International Criminal Court, pero sa tingin po ninyo maapektuhan po kaya yung pag-usad po ng pagdinig? Duda ako na hindi nga binanggit ni Attorney Kaufman, hindi binanggit masyado ng depensa yun kahit sa confirmation hearing, confirmation of charges hearing. Nandun kami sa Hague noon, nung narinig namin yun. Siyempre, hindi naman namin alam, kasi nasa Hague kami noon, hindi naman kami binanggit doon. Pero para sa akin, medyo kaduda-duda yung ganong information ng sinasabing 18 Marines na yan. Una, noong preliminary examination pa lang ng prosecutor ng ICC noong 2018, ay nagsabi na siya na iimbestigahan namin yung mga posibleng crime against humanity ni President Duterte. Pangalawa, yung allegation mismo ng depensa ay ang prosecutor, parang noon pa man, ay bent na talaga nakasuhan si President Duterte. So ang tanong, bakit mo ibabribe ang ICC? May desisyon na pala sila halos noon pa nakasuhan yan.
Parang bakit ka pa magbabayad ng mga prosecutor na talagang kakasuhan nga naman, di ba? Wala namang pangangailangan na dyan. Pangalawa, yung ICC medyo mahigpit doon sa ganyang mga akto kung baga ng mga opisyal niya. So I doubt very much kung gano'n, no? Bibigyan ng a few thousands of dollars yung mga prosecutor kamahal na mga sahod niyan doon sa ICC. So parang hindi ko nakita na ano 'yun. At pangatlo, narinig ko na hindi lang mga denials kundi ang butas doon sa statements at testimony ng mga 18 Marines na 'yon. So medyo na ako doon sa issue na kasangkot sila sa ICC. At binasa ko ng affidavit nila, wala naman silang sinabing nakita kong binigyan ng perang ICC. Sabi nila na binigyan kami ng pera na si Senator Trillanes daw na magbibigay daw. Napaka-triple hearsay na yan. Hindi yan makaka-apekto sa kaso. And I doubt very much kung ICC ay magsasabi na maka-apekto yan sa kaso ni Duterte. Right. Mama Denny. Okay. Just a follow-up dyan, attorney, kung sakali ho na, na totoo ngang kinausap ni na Ombudsman Rebulla at ni dating Senator Trillanes ang mga kinatawan ng International Criminal Court, may mga nilabag po ba sila ng mga domestic laws natin, if ever man? Sila Trillanes at sila Rebulla. Ombudsman Rebulla, opo. Well, kung ang kausap mismo ay hindi labag. In fact, ayun ang posisyon ng mga biktima. Noon pa, ako, 2018 namin final yung kaso ni President Duterte sa ICC Kaya namin final sa ICC noon kasi hindi pwedeng kasuhan si President Duterte noong 2018. Dahil presidente siya Presidential immunity ang tawag doon. I-dismiss ng mga korte sa Pilipinas yon. At nung final namin sa ICC, ang sabi namin sa mga opisyal ng Philippine government na mag-cooperate kayo sa ICC kahit under kayo kay President Duterte. Kasi member tayo ng ICC noon kausapin nyo, bigyan nyo ng information, bigyan nyo ng dokumento in the interest of justice. Hindi porket under kayo sa Presidente, kung may kaso ang Presidente, i-cover up nyo. Pero siyempre, hindi nakipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC noon. So, kung may yung bagong administrasyon ay nag-cooperate, dapat lang. Kasi obligasyon ng gobyernong ito, nang pumirma siya ng treaty na mag-cooperate, nakalagay doon sa Rome Statute na pinirmahan natin na mag-cooperate tayo sa ICC. Kaya hindi ko nakita yung rason bakit ayaw mag-cooperate ng gobyerno at yung paulit-ulit nilang walang jurisdiction. Klaro na yung jurisdiction doon Nakalagay na yan sa Rome Statute na pinirmahan natin na kahit mag-withdraw pa tayo sa ICC, basta nasimulan ng investigasyon sa isang bagay, tuloy na yon. Kasi kaya nakalagay yun sa ICC, sa Rome Statute, na kahit nag-withdraw ka pa, kung nasimulan ng investigasyon, tuloy. Kasi ang mangyayari, lahat na lang nakasuhan ng Presidente at Prime Minister, ang gawin niya lang pala, i-withdraw ang bansa niya, di wala na siyang kaso. So nakalagay yun na, pumirma tayo doon Pangit naman ang itsura natin sa international community pag sinabi ng ibang bansa, pirma-pirma ka ng treaty, tapos ngayon, ayaw mong sundin, hindi ka pala mapagkatiwalaan Pilipinas di ba? So sa akin, dapat lang kausapin nila Remulla, ni Trillanes, ni Marcos. Yun nga ang sabi ko kay Marcos aminin mo na kasi na nag-cooperate ka sa ICC kasi paulit-ulit niyang sinasabing, pati siya, sinasabi niya walang jurisdiction ng ICC. Edi lalong nagkaroon tuloy ng ammunition ang Duterte narrative na kinidnap lang siya. Hindi totoo ang kinidnap siya kasi may jurisdiction talaga ang ICC sa kaso ni Duterte dahil nasimula na yan 2017 pa lang. Hindi pa, presidente pa lang siya noon at nag-withdraw siya ng 2019. Doesn't mean ihinto na yon at nakalabag yun mismo sa obligasyon, sa treaty na pinirmahan at pinangakuan ng Pilipinas. Attorney Nery, maraming salamat. Thank you so much for joining us. Sakto pala itong interview natin, mag-isang taon na bukas ang pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hanggang sa mga susunod, Yes, Attorney, ingat po kayo. Opo. Yes, maraming salamat din po. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po sa inyo.
Si Attorney Nery Colmenares, mga kabumbo, ang accredited counsel for the families of victims ng extrajudicial killings na sinasabing nangyari noong panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.